Paps, meron po tayong content ngayon. Ang content po natin ay sa BIOS 2012. Ang problema po ay merong lumalakngit-ngit pag lumiliko ng full turn. Isi-share ko po ngayon sa inyo kung ano po ang aking nakita. Ito nga po pala ang may-ari ng sasakyan na si Joshua Jade Mantua. Good evening. Tignan nyo lang po kung gaano kalinis ang kanyang engine. Mahal na mahal nyo po itong sasakyan. Kahit kunting tunog ay nauuri siya agad. Kasabihan mga paps. Walang utong luma kung marunong ka lang mag-alaga. Yun no. Tignan po natin, papaandarin po natin ang sasakyan at titignan po natin kung ano po ang aking nakita na naging problema ng sasakyan. Isishare ko po sa inyo. Subukan natin na i-full turn ang sasakyan. Okay, full turn. Ayan po. Kung maririnig nyo po na ingay pag lumiliko. Ang problema po ay ang kanya stabilizer link kasi naubusan na siya ng grasa kaya nag-create siya ng ingay. Maririnig nyo po sa manubila niya ang tunog. Ayan po, klarong-klaro ang tunog at kahit hawakan mo ang kanya stabilizer ay makikita mo talaga. Ayan ang tunog. Mapipil mo talaga sa iyong kamay. Ayan. Okay. Ayan po ang tunog mga paps. Rinig na rinig nyo sa kanyang stabilizer link ang tunog. Kaya need to replace na po yan. Both side, right side and left side. Abangan nyo po ang part 2 na ito kung paano papalitan ang stabilizer link. Yan lang po muna sa ngayon at sana meron akong na itulong sa mga bagong mechanic natin dyan sa pag-troubleshoot ng mga lagotok, langit-ngit at kalampag. Ang gabi po sa inyong mga paps. Andito na naman po tayo sa panibagong content natin. Nakabili na po ang may-ari ng stabilizer link ng kanyang BIOS. Ito po ang kanyang nabili na stabilizer link. Ito po, bago po ito. Bale, 1.5 po ang bili niya. Dalawang pares na. Ang brand po ay END. Ito po ang brand niya. Ayan po. Good quality po ito kahit hindi siya genuine. Matibay po ito na brand. Ngayon po ay tinatanggal ko na lang po ang stabilizer link para po mapalitan na po natin ng bago at ma-confirm natin na nawala na talaga ang problema. Sa pagtatanggal po ng stabilizer link, meron siyang dalawang nut. Isa sa taas at dito po isa sa ilalim. Ang size po ng nut ay 19 mm. At meron siyang pang alcontra na 6 allen para hindi sumabay yung kanyang thread. Kaya ngayon po ay tatanggalin na po natin ang kanyang nut. Ayan po, nakuha ko na po ang sa ilalim na nut. Tanggalin na po natin ang sa itaas. Matigas po siya. Tanggalin ang stabilizer link kasi nakatukod po yung kanyang shock. Kaya
Jakan po natin sa ilalim, iangat po natin yung shock absorber para madali po natin makuha ang stabilizer ring. Ilagay lang po natin ang jack sa ilalim ng ball joint para mapataas po natin ang shock absorber. Ayan po, ganyan na po kadali. Ito na po ang kanyang bagong stabilizer ring. Ikakabit na po natin. Ayan po, sampak na po ang kanyang stabilizer ring. Higpitan lang po natin ang kanyang nut gamit ang 19mm back ring. Siguruhin po natin na higpitan ng maigi ang stabilizer nut kasi merong nangyayari pag kulang ng higpit, lumalagotok siya kasi nagkakaroon ng clearance dito sa kanyang stabilizer bar. Okay. Ikakabit na lang po natin ang gulong para ma-check po natin kung okay na ang unit. Ayan na po mga paps. I-start na po natin ang makina para matry po natin kung nawala na po ang tunog. Start! Ayan po, nag-start na po at susubukan po namin iikot-ikot kung nawala na po ba ang tunog. Sige, ikot. Ayan po. Smooth na po siya, wala na pong tunog. Okay, kabila. Ayan na po. Kahapon po ang ingay talaga kaya nagworry ang may-ari baka merong kakalas sa kanyang suspension. Kaya pinacheck niya agad sa akin. Ayan po, mga busing, mga paps, wala na po siyang tunog. At ayan po, wala na pong kayong maririnig na kagaya kahapon. Problem solved. Yan lang po ang aking video ngayon. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo at naibahagi ko po ang aking kaalaman. Sana po ay meron kayong natutunan. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.